Amen. Praise God. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pong discipleship training track lessons. No po, tayo po ay nasa stage 3, lesson 2. At ang pamagat po ng ating lesson para sa araw na ito is Daily Bible Reading Guide. Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pong pag-aaral, tayo po ay manalangin at itagubilin po natin sa Diyos ang ating pag-aaral. Amen po. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito. Inihiling po namin ang inyong basbas, ang inyong gabay, Panginoon, ang karunungan na nanggagaling sa inyo. Tulungan niyo po kaming makaunawa, makaintindi sa mga aral na amin pong mapapakinggan buhat sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa na makikinig at maging ang iyong lingkod na magpapahayag ng aral na ito. Samahan niyo po kami sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God. So ulitin ko po, our lesson for today is Daily Bible Reading. At ito po yung lesson 2 ng Discipleship Training Track, Stage 3. Ang ating pong scriptural verse for this lesson is in Matthew chapter 4, verse 4. Ang sabi po dito, it is written, ito daw po ay nasusulat, man shall not live on bread alone, hindi lamang sa tinapay, mabubuhay ang tao, but on every word that comes from the mouth of God. Ito po'y hindi lamang sa tinapay, kundi maging sa mga salita po ng Panginoon na lumalabas o nanggagaling sa bibig ng Diyos. Alam niyo po, taon-taon kapag sumasapit po ang bagong taon, may mga Christians na they make plans. Gumagawa po sila ng kanilang plano kung papaano basahin ang buong Biblia. No? Yung iba, nararating po nila yung goal. Yung iba naman, hindi nakakapagpatuloy. No po, isang napakagandang bagay po na bigyan natin ng pansin yung bagay na yon. Ano pong ibig ko sabihin, mga kapatid? Of course, when we plan at the start of the year to read the Bible, that is our commitment to the Lord. Dapat kahit gaano kahirap, dumating tayo sa sitwasyon na talagang parang nabobore ka kasi ganyan naman ang gawain ng kaaway. Ano po? Yung sisirain yung iyong momentum, sisirain yung iyong desire or passion in reading God's Word, no? The devil is expert on that. Sana pagtagumpayan natin, labanan natin. Kasi una, sabi ko nga po sa inyo, this goal is a commitment to the Lord and it's a worthy goal. Ito po ay isang goal na napakahalaga, napakaganda at napakalaking tulong sa ating paglago bilang Kristiyano. Na po, meron naman pong iba dyan na totally walang plano. Nakakalungkot, no? Kristiyano ka pa man din, pero you don't have the conviction to read God's Word. No po? Yun po yung pinaka-worst siguro. No po? At meron naman po na yung bang parang ang kanilang pagnanasa sa pagbabasa po ng salita ng Diyos, it depends on their mood. Po, maging yung isang bagay pong yun ay, of course, hindi po katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Po, ang pagbabasa po ba ng salita ng Diyos ay nagiging isang malaking issue sa atin. Po, siguro yan ang isang bagay na kailangan nating i-deal. Why is it reading God's Word is an issue? Po, bilang mga Kristiyano, dapat hindi. Idadagdag ko po ito sa ating lesson. Sabi nga po ni Apostol Pedro, kung kagaya ng isang sanggol,
Na po, ang isang sanggol laging nagdidesaryan ng gatas. Tayo po, bilang mga mananampalataya, pamula nung tayo'y isilang sa espiritual na ito, dapat like an infant, na po, we should have the desire to read God's Word. Nakakalungkot po kung ikaw ay isang Kristiyano, you profess and you confess that you are a Christian and yet you don't have the desire to read God's Word. That is very questionable. At hindi lamang po questionable. Sabi ko nga po sa inyo, nakakalungkot po yung bagay na yun. Now my friends, why is it so important to read the Scripture on a regular basis? Yan po ang isang tatalakayin natin ngayon. Kasi ang goal po ng ating lesson ngayon is for us to have a commitment in reading the Bible regularly. And I am praying, my friends, hindi ho magiging malaking issue sa atin ito. Hindi magiging pabigat sa atin ito. Imbes, what I'm praying is that we will discover the benefit, the spiritual benefits. My friends, I believe this. There's a blessing from the Lord pagka binasa po natin ang salita po ng Panginoon. Alright? Now, why is it important to read the Bible? Number one, napakahalaga po na lalo nating makilala, madiskubre ang Diyos sa ating mga buhay. So number one, if you hold your student manual and dapat hawak po ninyo yan kasi pinag-usapan natin na sa tuwing tayo ay dadako sa pag-aaral na ganito, we should have our manuals, our Bibles, kung ang Biblia mo nasa iyong cellphone, it doesn't matter for as long as nakatutok ka ngayon sa salita ng Diyos. And maganda din po, meron po kayong pen at saka notebook. Yan ang isang seryosong anak ng Diyos na nag-aaral sa salita ng Panginoon. Meron siyang manual, meron siyang notebook, ballpen, at saka Bible. Now, I repeat, ulitin ko po. Why is it important to read the Scripture? Because we need to grow deeper in knowing God. Po, unang-una po sa lahat mga kapatid, ang Biblia po ay napakahalaga. In English, we will use the term essential for knowing God. Napakahalaga po na kung gusto mong lumalim sa Panginoon, dapat ang Biblia ang iyong tunghayan sa iyong buhay, sa iyong sarili. Na po, the Bible is essential for knowing God, His will na po in our lives. Ang aklat po ng Roma, mga kapatid, ay nagsasabi na may mga bagay na kung paano natin makikilala ang Diyos. Ang tawag po doon ay general revelation. Na po. But without Scripture, na po, hiwalay po sa Bible, na po, hiwalay sa Bible, meron pa pong ibang paraan, na po, ang sabi po ng Roma, na ang tao, na po, makikilala niya o malalaman niya ang mga bagay tungkol sa Diyos. Na po, His power, His divine nature, sa pamamagitan po ng pag-aanalisa o pag-aaral sa tinatawag po nilang creation. Binanggit po yan sa Romans chapter 1 verse 2, my friends. Now, open your Bible, let us read that verse. Ang sabi po sa Romans chapter 1 verse 2, for since the creation of the world. Follow me in your version. Sundan po ninyo ako sa inyong mga Biblia. Kung Tagalog yung Biblia po ninyo, mas mainam para mas madali po nating maintindihan. Sundan po ninyo ako sa inyong mga Biblia. But I will read it in my Bible, which is English version. Ano po?
For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Ano pong pinapaliwanag dyan ni Apostol Pablo? Ang pinapaliwanag po dyan ni Apostol Pablo, man can still know about God by examining the creation. At yan po'y pinatunayan o pinatotohanan ng Romans chapter 1 verse 2. No? Sa magitan daw po ng creation, ng mga bagay na nilikha, na nakikita ng tao, makikilala ng tao ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya dyan po sa Roma, mga kapatid, sinabi ng Apostol Pablo yan, so that people would not have an excuse. Ang tao po ay hindi magkaroon ng excuse para sabihin niyang hindi niya kilala ang Panginoon. Okay? Makikilala po natin ang kautusan ng Diyos. Sapagkat ito daw po, according to Romans chapter 2, verses 14 and 15, ay isinulat sa puso ng tao. Can we read that also? Romans chapter 2, verses 14 and 15. Sabi po dito, again, follow me in your Bibles. Indeed, sabi po dito, when Gentiles who do not have the law do by nature things required by the law, they are a law for themselves, even though they do not have the law. They show that the requirements of the law are written on their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them, and at other times even defending them. So they also get to know God's law because it is written on their hearts. Ito po yung tinatawag nilang conviction. No? Sabi nga po, minsan may nagtanong sa akin, Pastor, ang sabi niya, how about those people who haven't heard the word? How they will be judged? Paano po yung mga taong hindi nakarinig ng salita ng Diyos? Hahatulan din po ba sila? Well, yes. God has His way to judge people. And in my limited knowledge, sabi nga sa kasabihan, my 2 cents on that one, they will be judged according to their conscience. Because God has placed, nilalang tayo ng Panginoon na mayroong conviction or conscience. Amen po? Subalit mga kapatid, hindi tayo pwedeng magdepende lang dyan sa sinasabi niya ng Roma. Tama yung sinasabi ng Roma, but we cannot depend solely. Di tayo pwedeng doon lang, mga kapatid. Kasi meron pong malaking pagkakaiba yung kilala mo ang Diyos at yung kilala mo siya personally. Yung kilala mo ang Diyos, marahil dito lang yun. Ang tawag po dyan, mental assent. You know or you get to know the Lord through information. Mas malalim po yung nakilala mo ang Diyos, meron kang relasyon sa Kanya. And that is from the heart. Right? You know personally God because you have experienced His power. You have experienced the power of His Word. Okay? Kaya nga po, mga kapatid, we are without excuse. Hindi ho tayo pwedeng magkaroon ng dahilan, ng excuse na hindi natin kilala ang Diyos or wala tayong alam tungkol sa Diyos, sapagkat unang-una meron po tayong kakayahan umunawa tungkol sa Diyos sa magitan ng pag-a-analyze
pag-aaral sa mga nilalang ng Diyos. And aside from that, God has given us His Word. Amen? Praise God. So, yung pong makikilala mo ang tungkol sa Diyos through mental assent, that is just one small piece. At tawag po, fraction. Isang maliit na bagay lang po yun. If you compare that to knowing God personally in your life. Amen po. Ang Biblia po ay isang matibay na pundasyon sa pagtuturo ng katotohanan. Po. It is the foundational truth that teaches the history of the universe. Pambihira yung mga archaeologists. Alam niyo po, nung araw pinagdidibatihan, pinag-aaralan kung saan napadpad ang arko ni Noah. And then, the archaeologists then, made a careful search of where can they find the Ark of Noah. Kung binasa lang po nila ang Biblia, sana in advance, alam na nila kung nasaan po ang Arko ng Noah sa Mount Ararat. If I'm not mistaken, Mount Ararat is in Turkey. Better to check that on Google. Pero if my memory serves me right. So hindi ho Arayat, Ararat. Baka naman yung iba dyan akala nila Ararat. So ang ibig sabihin po, the Bible is the foundational truth that teaches the history of the universe. Yan po ang isang halaga ng Biblia. At hindi naman po yon. The Bible will also give us the truth about sin, the origin of sin, the reason for death, bakit namamatay ang tao, morality, and so forth and so on. Kung wala po ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi ho matututunan ng tao ang napakahalagang mensahe ng kaligtasan sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, why is it important to read the Bible? To know God. And not only to know Him by theory or information, to know Him personally. Yung maranasan mo ang kanyang kapangyarihan. Yung salita ng Diyos ay buhay. That when you read it, my friend, the Bible will help you experience the power of His presence in your life. Pangalawa po, the Bible is important to know God's will. Para malaman natin ano ba ang kalooban ng Diyos. Ulitin ko po ito, narinig na po natin ito once. The greatest tragedy in life is not about dying young. Yung iba po kasi sa kanila isang trahedya yung mamamatay kang maaga. Of course, walang gustong mamatay ng maaga. But it's not a tragedy to die young. Yung iba naman, yung mamuhay kang mahirap, para sa kanila, trahedya yon. The greatest tragedy in life is living without knowing God's will in your life. Alam niyo po kung anong katumbas mo kapag gano'n, para kang kabute, yung bigla ka na lang sumusulpot na you don't even know what's your purpose, why you exist. In knowing God's will, you will understand bakit naging tao ka. Bakit nag-i-exist ka? Bakit may buhay ka? Kaya napakahalaga po. Na basahin natin ang salita ng Diyos so that we would know ano ba ang kalooban ng Diyos. Sa ating mga buhay. The message of eternal salvation is vital and a dominant theme in the Scripture. Yung mensahe po ng kaligtasan, napakahalaga po niyan sa salita ng Panginoon. Ang salita po ng Diyos pinapahayag sa atin kung papaano tayo mamuhay. Amen?
sa mga halimbawa na binigay sa atin ng Biblia, malalaman natin kung papaano mamuhay ng tama sa harapan ng Diyos. Can you imagine living this life without understanding what is the purpose, what is the will of the one who created this body, or the one who have given us life, who has given us life? Subukan mong bumili ng isang gamit at hindi mo basahin ang manual. You will find it hard to use yung gamit na yon na walang manual. Na po, mahihirapan ka. Kaya ang Biblia po, ang tawag po nila dito, it is the manual of life. Why? Because when you read the Bible, you will be able to discover ano yung mga buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Saan mo makikita ito? Sa mga halimbawa ng mga taong binanggit ng Biblia. Okay? Makikita mo po yan sa mga halimbawa na binanggit po ng salita ng Diyos, sa mga biblical figures, no po, we can learn what pleases God and what does not. Ano yung kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at kung ano-ano yung hindi kalugod-lugod sa kanyang harapan. Yung salita po ng Diyos ay nagbibigay ng pagtuturo, no po, kung papaano kumilos, mamuhay, mag-behave, yung pag-uugali, no po, sa bawat sitwasyon. How you react, how you behave in every circumstance na dumarating sa iyong buhay. Alam niyo po, ang Biblia, ito po yung tinatawag nilang God-inspired and inerrant. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, kung nandyan po sa inyong mga manual, yung tanong o yung blank, ang ibig sabihin po ng inerrant, walang mali. Hindi nagkakamali. Ang salita ng Diyos ay kinasihan niya. And it is inerrant. Ang ibig sabihin ng inerrant, walang mali. So kung may tanong po dyan sa manual ninyo na blanco, ilagay ninyo without error. Okay? Inerrant word was given for many reasons. Na po, ito'y inspired ng Diyos at walang error, hindi nagkakamali. Bakit? Ito ang binigay na salita sa atin ng Diyos. Saan natin ito pwedeng gamitin? Una, sabi po, sa pagtuturo. To teach us. To rebuke us. Na po, to correct us. Ituwid tayo, to instruct us. Turuan tayo sa katwiran. It was also given so that we may be complete, maging ganap at equip. Pag sinabing equip, yung ikaw ay hasang-hasa, no? You are equipped for every good work. Makikita po natin yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Sulat po ninyo. Makikita po natin yung kahalagaan saan natin pwedeng gamitin ang salita ng Panginoon dito po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. By reading the Bible on a consistent basis, you can find direction. Hallelujah. No? Ganda po noon. Sa pagbabasa po natin sa salita ng Diyos na tuloy-tuloy, consistent. No po? Consistent basis. Praise God. Ang sabi po ng lesson natin, matuto tayo. Matututo tayo. No po? Kung papaano natin ipamuhay ang buhay na ito at kung papaano natin mas kaaya-ayang mapaglilingkuran ang Panginoon at sambahin siya sa ating mga buhay. So number 1, to know God personally. Number 2, to know His will. And number 3, to know His Word. Amen?
Reading through the entire Bible. Mga kapatid, sino na po sa inyo ang nakabasa ng buong Biblia? Sana huwag niyo pong palampasin ang pagkakataon. Tumatanda ka sa spiritual. Parang sa physical lang po yan eh. Sa edad natin ngayon, kung hindi man, marahil marami na tayong natikman na pagkain para sa katawan. No? Or marahil yung iba sa inyo, natikman na lahat. Na po, and we keep on trying to taste everything sa pagkaing physical. Sana po, alam naman natin, ang spiritual natin, ang pagkain niya, ang salita ng Diyos, sana maging ganun din ang ating aspirations, that we could read the whole Bible for our spiritual food. Amen po. Through the entire Bible, reading through the entire Bible provides an opportunity to better understand the Scripture. Minsan, may mga pastor na nagtuturo, nagsasalita. Minsan, nawawala tayo, hindi natin naintindihan, nalilito tayo. Kasi hindi pa natin na-encounter na basahin. But when you read it, you will be able to understand kung ano ang malaking larawan na pinapaintindi sa atin ng ating mga tagapagturo ng salita ng Diyos. So, ulitin ko po, reading through the entire Bible provides an opportunity to better understand Scripture's big picture. Sulat po ninyo sa manual ninyo, big picture. At the same time, we must be careful not to read the Bible just for the sake of doing it. Ano pong ibig sabihin nun? Ulitin ko, we must be careful not to read the Bible just for the sake of doing it. Amen. Now, look at this. In knowing God's Word, ang sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, can we read that? Let's open our Bibles again. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sige po, magipagbukas po kayo sa akin, mga kapatid. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Basahin po natin. Alright, sundan po ninyo ako. Do your best to present yourself to God as one approved. One approved. Approved of God. Naku kapatid, tama pala ang pagiging AG mo. Kasi ang ibig sabihin ng AG, approved of God. Amen? Sabi po dito, do your best to present yourself to be an AG. Oh, ay huwag kang lilipat ha. Dapat AG ka lang. At anong ibig sabihin ng AG? Approved of God. A worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Bakit hindi mo kailangang mahiya? Kasi alam mo, you are living the right kind of life. The right kind of living. Amen? At yung salita ng Diyos, alright? You are practicing it, you are applying it correctly. Wala kang dapat ikahiya. Okay? So we need to diligently study His Word so that we can acquire an accurate understanding of it and then faithfully act upon the truth. Studying the Bible requires careful and prayerful attention. Sulat po ninyo yan. Okay? Studying the Bible requires careful and prayerful attention to the text and the correct application of biblical principles of interpretation. Alam niyo po, pag binasa mo ang Biblia, don't just read it for the sake of reading it. Yun po yung tinutukoy natin kanina. Kailangan pag-aralan mo. Reading it carefully and then you pray. You ask the guidance, the leading of the Holy Spirit to grant you wisdom in understanding what you are reading from the Word. Alright?
Kasi para ma-apply mo ng tama, no po, yung sinasabi ng salita ng Diyos. No po, kasi ang isang mali o mahirap na karanasan yung ibang tao ini-interpret nila ang Bible sa maling konteksto. Meron kang mai-encounter na ganito pag binasa nila, I and the Father are one. Ang interpretation nila doon, ang ama siya rin ng anak, ang anak siya rin ng ama. Kapatid, bigyan ko po kayo ng example. Kung nabasa na niyo po yung salitang iyon na I and the Father are one, ang sinasabi po ng salita ng Diyos doon, hindi absolute one. Pag sinabi natin absolute one, ama, siya rin ng anak, anak, siya rin ng ama, absolute one yun. Pero hindi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. No? Nung sabihin ng salita ng Diyos, I and the Father are one, hindi absolute one yan, kundi united one. Sila'y nagkakaisa sa isang bagay. So yun ang dapat mong itanong. Saan sila iisa? Okay? Pag tinuloy po natin yan, dadako tayo sa theology. So hanggang dun na lang po muna tayo, mga kapatid. Hanggang dun na lang po muna tayo. So, it is very important to study the Bible. Okay? By studying God's Word, you can not only more fully enjoy the wisdom God gives, but also bless your family and friends by sharing the fruit of your labor. Making God's Word your authority in every area is vital for defending against the many spiritual attacks. Okay? Many spiritual attacks facing by the believers. Okay? Okay? Pag ang salita ng Diyos binasa mo at siya ang ginamit mong panuntunan sa iyong buhay, sa iyong prinsipyo, ano po, ito po ay isang napakagandang tool, kasangkapan para labanan ang anuman pong gawain ng kaaway sa buhay natin. Yan po ang sinasabi ng 1 Peter chapter 3 verse 15. And I read, "But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear." My friends, this lesson encourages us to read the whole Bible. Kung hindi mo pa nagagawa, make it your goal. February pa lang. Anyways, kahit anong buwan, pwede kang magsimula na gumawa ng goal na basahin mo po ang Biblia. Na po, kung nabasa mo na ang buong Biblia, then I encourage you to consider studying the Bible in a more detailed way. Halimbawa po, binasa mo lang noon for the sake of reading it. Ngayon, you read it with comprehension. Po, pwede kang gumamit ng mga reference book. Halimbawa, noon binasa mo John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Binasa mo ganun. Tapos iniwan mo na. This time, you read God's Word by understanding it. Pag-aralan mo siya. So, binasa mo dati yung John 1:1. Ngayon, basahin mo uli. I-discover mo anong sinasabi nung verse na yon. In the beginning was the Word. Ano yung Word? Sino yung Word? Okay? Sabi niya, and the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Yung salita, kasamang Diyos. And then, and the Word was God. Ay, yung salita na noon pa man ay nandyan na,
At yung salita na yon, kasama niya ang Diyos, at yung salita na yon ay Diyos. I-discover mo ngayon sino yung salita na yon. So, you continue reading it, you will be able to discover sino yung salita na yon. Pagdating sa verse 14, and the Word became flesh that dwelt among us. Sino yung salita na noon pa man ay nandito na? Sino yung salita na kaspiling ang Diyos? Sino yung salita na Diyos? At sino yung salita na yon na nagkatawang tao? Di mapapatunayan mo ngayon yung pagiging Diyos ni Jesus. Gets po ninyo? So kung nabasa nyo na dati ng buo, hindi ibig sabihin hindi ka na magbabasa. Basahin mo siya uli for further study. Okay? Para mas lumalim ka sa Panginoon. Okay? One passage per day. A passage is a group of verses that tell a complete thought or story. So, ulat po ninyo kung may blanco kayo dyan sa inyong student manual. Ano ang passage? A passage is a group of verses that tell a complete thought or story. Ibig sabihin, parang isa siyang paragraph. Isa siyang kwento. Narrative. Okay? Continue thinking about that passage throughout the day. Balik-balikan mo yan sa iyong isip. Ang tawag po dyan, meditation. Put that in the blank. Meditation. And try to think of ways to apply what you have learned. Pag-aralan mo. Applying things that you learn in reading the Word. I-apply, paano ko ipapamuhay ito? Okay, kanina, ginamit kong example yung na-discover mo si Jesus ay Diyos. How do you apply that? You ask yourself, si Jesus ba Diyos sa buhay ko? Or He's just a mere decoration? Or alam ko lang siya ay Diyos, pero Jesus is never been God in my life. So, i-apply mo ngayon. So, itong Diyos na ito, tanggapin mo sa buhay mo. Gawin mo siyang Diyos. Gawin mo siyang makapangyarihan. Isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Alright? Don't forget to spend time in prayer. Alright? Next session, before you read the Bible, you pray. Okay? Pasalamatan mo ang Diyos, binigyan ka ng buhay na walang hanggan at ang Kanyang salita. At hilingin mo sa Panginoon. Turuan ka niya at gabayan ka niya. Na po, para tayo'y lalong maging tapat sa ating pagsunod sa Kanya. Amen? Praise God. Mga kapatid, next lesson, puputulin ko po ang lesson 2 ng stage 3. Mahaba po kasi siya, no? Kasi napakahirap pong i-upload kapag mahaba po siya. We already spent 38 minutes and probably magiging 40 minutes po yan. So ipagpapatuloy po natin ang lesson na ito at ang tatalakayin natin on the second part is how to read the book. 9 rules for effective Bible reading. Okay? In the meantime, my friends, gusto ko po kayong bigyan ng challenge. I hope you would accept challenge. At itong challenge na ito, tutulungan tayong maging mas malalim na Kristiyano. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Basa po tayo. Start making a decision, a commitment to make God's Word your daily bread in spiritual. Amen po. Let me pray for you, Lord. Please bless your people. Bless them, Lord, from the lesson that they heard tonight or today. Pagpalain mo po ang mga salitang ito na kanilang narinig sa kanilang mga puso. And Father, I pray that you will give them the inspiration and the urge to read your word. Magkaroon sila ng passion. Magkaroon sila ng desire na lumago sa iyong mga salita.
Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan po ng aking Panginoong Yesus. Amen and amen. God bless you all po.